406 pesos for 5 days kayo. Ano nga ba yung round trip ticket natin? Kayang i-DIY. Parang tahimik, local vibes. 2 kilometers away to sa may Swimming area. Umuusok-usok pa siya. Parang ganyan. Try matcha. My favorite here is Starbucks. Ganda din ang location ng hotel natin. May Uniqlo dito, may Soshiro. Hi Lord, thank you. Good morning mga ka-wonder. It's our last day here in Taipei, Taiwan. And time check tayo, it's 10:30 na. So ito yung aking breakfast and lunch. So umorder tayo. Dito lang malapit lang sa Taipei Inn kung saan tayo nakastay. So ito yung food natin. And meron tayong chicken. I think this is fried, tapos meron siyang gulay, merong itlog, may tofu, merong parang pansit. Ayan, this meal is 120 NTD. So, ito yung mga uso na parang mabilisang food nila dito sa may Taipei, Taiwan. So, naalala ko tuloy yung first Taiwan trip natin nung 2019, nagsa-solo travel tayo. First solo international travel ko. And ito, ganito yung first meal ko sa Taiwan. Kaya nasa core memory ko pa. Tapos parang sa Taipei main station ako bumili nun eh. Tapos naalala ko mga nasa 150 NTD yata nun yun. 2019 yun. Eh syempre, alam mo yun, corporate pa tayo, no? Nag-work pa tayo sa corporate, tapos sobrang baba pa ng sahod natin. Kaya kinukompute ko every meal. Tapos parang, alam mo yun, parang ang sarap-sarap niya para sa akin. Kasi parang, syempre kumakain ka ng something na pagkain sa ibang bansa. Tapos, alam mo yun, first meal mo sa ibang bansa. Kaya, sobrang tumatak talaga sa utak ko yun. Anyways, kain na muna tayo. Ito yung setup nila pala dito. Pakita ko. Ayan o, ganyan lang siya. Bali, maraming nagti-take out dito ng mga lokal. Tapos, china-chop-chop lang nila. And ito yung menu nila. Yan, ganyan siya ka-wonder, oh. Yan yung menu nila. Yan yung in-order ko, 120. Tapos yung isa ata may parang pinahid lang na something. Tapos may pork chop din. Basta may rice, tapos meron na ring gulay lahat yan. Tapos ganyan lang sila. Yun, oh, tignan mo, super chill lang sila. Talagang alam mong institusyon na sila dito. Kasi sobrang bilis na nilang kumilos. Tapos ang daming nagti-take out. Ayan, oh, parang ganyan. Mga siguro iti-take out nila para sa mga nag-work sa office, mga ganyan. Tapos ganito yung upuan nila. So tabi-tabi kayo dito. Kaya pag mahihain kayo, for sure di kayo makakakain pag nahihiya kayo. So kain na muna tayo mga ka-wonder. Tikman na natin tong nila. Chicken muna. Ganyan siya. Umuusok-usok pa siya kasi bagong luto. Nakikita ko si ate nagpa-fry pa siya. Tapos galing dun sa frying pan, after niyang i-fry is inilagay niya na dito sa natin, sa order natin. Grabe yung balat, sobrang crispy ka wonder. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ang crispy ng balat. Paano kaya nila ginawa yun, no? Tapos parang yung balat niya, after nilang i-fry, meron silang binudbud na something na flavor na maalat, matamis. Hindi ba betchin to? Or magic sarap yung nilagay sa... Kasi ang lasa eh. Yung mismong chicken naman, super moist niya. Ayun oh. Ang ganda ng pagkakaluto nila. Hanggang loob luto. Tapos hindi siya dry. Kaya may flavor din. Ang sarap. Perfect pa kasi may gulay, Tapos dito sa tabi ko, sa may mesa, meron sila ditong, I think, chili sauce. Parang ganyan siya. Try natin para medyo magka-kick yung ating food. So pag naghahanap kayo ng budget friendly, yung 120 NTD, magkano ba yun? Nasa 200 pesos? Diba? 200 pesos, makakakain kayo ng decent meal talaga. May rice na, may chicken. Talagang, ang tip ko kasi talaga pag nagta-travel kayo, huwag niyong titipidin yung sarili niyo sa food. And also, make sure na kapag mag-heavy meal kayo, lalo na kapag breakfast or lunch, para magkaroon kayo ng energy all throughout the day na
maglalakad-lakad kasi kayo, di ba? So, kailangan nyo ng energy sa umaga. Kaya make sure na kapag breakfast or lunch, huwag nyong titipidin yung sarili nyo. Mag-heavy meal na kayo. Yan yung pinaka-tip ko para hindi kayo mahilo sa mga kalahati ng araw. May energy pa rin kayo. Para umabot kayo sa 20,000 steps. Yan yung pinaka-tip natin. So, kain na muna tayo, Ka-Wonder, and update ko kayo later. Hi, Ka-Wonder! Good morning from Taipei, Taiwan. So, kanina after natin kumain, nag-ikot-ikot na lang ako sa area natin. Bali, nandito kasi tayo sa hotel natin. Ito, Taipei Inn. And dyan, may mga Daiso, may mga bilihan ng souvenir, mga local markets nila dito. Or para siyang mini SM na supermarket, parang ganun. So, maraming bilihan ng mga pasalubong dyan. So, anyways, na after nyan is pupunta na ako sa hotel. Sabi ko, i-idlip lang ako. Idlip ko, grabe ilang oras. 2:30 na. So, umakyat tayo ng after lunch mga 12:30. So, nakatulog naman tayong 2 hours. Hindi ko alam after siguro ng dire-diretso nating trip. Bali, ano ba yung mga trip natin? From South Korea, nag-cruise tayo sa may Malaysia, and after nun, nag-Taiwan tayo. So, wala talagang tulog yun dire-diretso lang yun. Walang stop pala, dire-diretso yun na travel. Kaya siguro din, ngayon ramdam ko na yung pagod. Grabe, thank you Lord. Kasi parang alam mo yun, dati parang pinagdadasal ko lang to na parang, what if, alam mo yun, maging full-time travel vlogger ka na anytime mo saan gusto pumunta or makakapag-travel ka, ma-explore mo yung mundo. Ngayon nangyayari na, pero alam mo yun, syempre meron pa rin downside yan. Like, kailangan ng pahinga. Yun lang yung downside kapag lagi ka nagta-travel. Kailangan mo talagang bumawi ng pahinga. So, pero super grateful pa rin ako sa lahat-lahat ng mga opportunities. Anyway, bawi tayo sa vlog na to. So, sa vlog na to, i-share ko later kung magkano nga ba yung mga gastos kapag plano nyong Taiwan. So, as a third time na dito sa may Taiwan, share ko yung mga nagastos natin or yung mga free travel expenses from food, accommodation, flight, or mga estimated na pwede nyong magastos dito sa may Taiwan. So, ngayon hanap lang tayo ng coffee shop na pwede nating pagtambayan and share ko sa inyo. So, let's go mga Ka-Wonder! Ganda din ng location ng hotel natin. So, malapit lang tayo sa Taipei Main Station. Tignan nyo, may Mitsukoshi. Para tayong nasa Japan lang, no? May Uniqlo dito, may Sushiro. Yung Sushiro, yan? Pag gusto nyo ng, yung parang mga sushi, diyan kayo kumain, yung revolving siya. Tapos may McDo, ang daming mga kainan. Tapos nandiyan na lang, pag diniretso nyo to, Taipei Main Station na yan. Tapos dito may Watsons, malapit yung train station, bus station. Kaya maganda rin yung hotel natin. Hi Ka-Wonder! So, andito tayo sa may Starbucks. Ayan o. So, mga 50 meters away lang to, tumawid lang ako dun sa accommodation natin. So, nag-Starbucks din ako kasi meron akong naalala ko. May QR code ako from Klook. Nung nag-book tayo ng eSIM natin, may kasama siyang 110 NTD na voucher sa free voucher yun sa Starbucks. So nagbook ako ng eSIM kasi nung bago tayo dumating dito sa Taiwan, tapos may kasama siyang voucher na yun. So makakalis kayo ng 110 NTD, sayang din yun. Pero for drink lang yun. Tapos any na Starbucks na yan dito sa may Taipei. So kapag may ganun kayo, isulitin nyo na lang. Pati nung nagbook ako sa may Ulay, yung meron tayong cable car, may free din sila na voucher pero 50 NTD lang kaya hindi ko ginamit. Anyways, sinintay lang natin yung drink natin. Nakatuwa dito yung food nila. Ewan ko kung general siya, pero meron silang mga ganito. Ayan, may mga parang cake sila na crepe. Hindi ko alam kung series yan ngayong December or sa lahat ng Starbucks na ito yon. And so, dumating na yung order natin. Umorder ako ng matcha, my favorite here in Starbucks. Tapos, meron din tayong cake. This one is the pistachio crepe. Ganyan itsura niya. Baka mabuhos. So, naka-discount ako dito sa drink ko na to ng 50%. Anyway, share ko na yung expenses natin dito sa Taiwan para magka-idea kayo kung
magta-travel kayo dito, kung magkano nga ba yung magagastos, di ba? Siyempre, napaka-importante niyan, budget kapag nagta-travel, di ba? So, isa-isahin natin. Lalagay ko na lang dito sa part na to, itong binabasa ko. So, this is our Taipei, Taiwan full expenses checklist. So, for our flight, syempre, nandyan ang round trip ticket. So, magkano nga ba yung round trip ticket natin? So, from Manila to Taipei and Taipei to Manila, ang airlines natin ay Cebu Pacific. Na-book natin ng 3,268 pesos, round trip na yun ha. So, piso fare to, kaya medyo mura talaga. And na-book ko to last April 2025 nung nag-sale sila. And today is December, imagine nyo yun. Medyo matagal na rin yung range niya, di ba? Or yung duration niya. April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, 9 months yung duration niya. Imagine nyo, kaya kapag sinasabi yung travel lang, ganyan. Tapos, paano ba nakakatipid? Ganyan. Dapat i-pre-book nyo or parang mag-book kayo ng seat sale sa mga flights nyo kasi mas makakamura talaga kayo. So, imagine nyo yan, 3,268 pesos versus yung kapag 1 month na lang or siguro mga 2 weeks na lang, aabot yan ng times 3 ang presyo. So, yan yung pinaka-tip ko sa inyo. Tapos, nag-add ako ng baggage ko kasi wala pang baggage yon, flight pa lang yon. Ang kasama pa lang doon ay flight, tapos 7 kilograms na hand carry. Since malamig dito ngayon sa December, sa may Taipei, kailangan ng mga jacket. So, talagang medyo makakapal yung mga kamari. Ito, long sleeves, ganyan, magdala ng jacket. So, nagpa-add ako ng baggage. Round trip na 20 kilos, 1,290 per way. So, that is 2,580 pesos yung total niya. Tapos, syempre, magbabayad tayo ng travel tax. Yung travel tax, binabayaran yan kapag lalabas po kayo ng bansa natin sa Pilipinas. So, that is 1,620 pesos. Next, ano ba yung pinrebook pa natin? Which is, next natin is yung accommodation. So, for our accommodation, 3 yung pinagstayan natin dito sa may Taipei, Taiwan. Una, sa may Walker Hotel, Sanchong area. That is 4,000 pesos per night. So, nabook ko yan sa may Klook ba or Agoda? So, either dun sa Klook or Agoda. Basta, make sure lang na ang naka-discount lang ako dyan. Ang naka-discount tayo kasi ginamitan natin ng mga promo codes natin. So, save nyo na lang to for Klook bookings. That is Wonder J Klook for up to 5% discount. For Agoda naman, that is Wonder J Agoda for 10% discount. So, save nyo na lang yung sayang din kasi yung matitipid nyo. Next accommodation natin is sa may anyway, balik tayo dun sa may Walker Hotel Sanchong. Maganda yun kasi hindi siya sa pinaka-center ng, kasi usually nag-i-stay ang mga tao dito sa may, lalo na pag first timer na tourist dito sa may Taipei, is sa may Ximending area or sa may Taipei main station na malapit. Pero ito, mga 2 kilometers away to sa may Ximending area. Maganda doon kasi parang tahimik, local vibes, and ano pa ba yung nagustuhan ko doon? May park na malapit, kaya, and also may night market din na malapit doon, kaya gusto ko yung vibe doon. Kapag, siguro pag hindi nyo first time, pwede kayong magstay doon sa pinagstayan natin. Malawak yung room, tapos comfy naman yung bed, and free breakfast na. Though yung breakfast nila standard lang, parang mga gulay-gulay lang, so huwag kayong mag-expect. Anyways, yung 4,000 pesos, good for 2 persons na yun per night. Pero mas mura pa yan kapag mas ahead kayong nag-book. Kasi ako nakapag-book ako parang siguro mga days before na lang yung trip natin. So, next na accommodation naman natin, lumipat tayo ng Honey Prince Ximending. Ito naman, maganda yung location talaga. Nasa center talaga to ng Ximending. Imagine mo yun, yung Ximending night market or yung mga food street, mga shopping mall. Lalabas ka lang, nandun na. Ito na yung mismo yung hotel natin. So, medyo dubious lang ako dito kasi parang medyo natakot lang ako kasi yung hotel nila, reception nila is sa may tabi ng Uniqlo. Feeling ko alam nyo yan, yung building ng Uniqlo tsaka Gio sa may Ximending area. Tapos, nung nakapag-check-in na tayo, sabi nila, yung room natin is hindi dun sa mismong building na yon. So, lumipat pa kami. Siguro pinasama sa akin yung parang receptionist, yung parang tagalinis nila doon. Tapos, nilipat niya ako dun sa may isa pang building. Bali, may mga sabay din tayong Pilipino na nilipat. Kaya parang natakot din daw sila. Mga 2 minutes away lang doon, pero nasa may Ximending area pa rin. Tapos, ayun, yung hotel natin doon, na medyo nasisikipan lang ako kasi hindi ko ma-open yung maleta ko, kaya alam kong masigip. Alam mo yun, doon sa una nating hotel kasi na-i-open ko talaga.
Tapos, okay naman yung bed. Parang siyang nirenovate na building parang ganon. Pero yun nga, wala lang bintana, kaya medyo ayoko talaga rin dun sa hotel na yun. Anyways, nabook natin yun sa Agoda ng 3,300 per night. And use my codes na lang, Wonder J Club and Wonder J Agoda, all capital letters, para mas maka-discount po kayo. So, mas nagustuhan ko yung unang hotel natin in general kasi nga mas gusto ko yung may bintana talaga. Pero in location, kung location at location lang, ang lapit nito dun sa may Siminding or Simin Station Exit 6. Ang ganda, 'di ba? Lalakarin mo lang, yun yung usually yung paglabas mo, yun na yung may pedestrian lane na yung parang rainbow. Tapos, yung next nating accommodation is kung nasaan tayo ngayon ditong area na to, sa may Taipei Inn. So, malapit to naman sa may Taipei Main Station. Ang per night dito is 2,400 per night. And alam nyo ba, ito yung pinaka nagustuhan kong hotel so far. Maganda yung location, maganda yung room, newly renovated. Ano pa ba, malinis, mababait yung staff. Ayun talagang nililinis nila everyday. And ano pa ba, yun nga, mura, affordable. Tapos sa labas niya talagang ang daming mga kainan, kaya hindi kayo mamamblema kahit anong oras kayo bumalik ng hotel or makarating ng hotel ninyo. So, nabook ko rin ulit yan sa Klook, and use my code na lang, WonderJClub, for up to 5% discount. Or gamit na kayo ng any code sa dyan, kung saan kayo mas makamura dun kayo mag-book. So, yan yung accommodation natin dito sa Taipei. Kung magtatanong kayo kung magkano yung price range, na-try na rin kasi namin nung family ko nung second time natin dito sa may Taipei na mag-Airbnb. Actually, mas nakamura kami doon. Parang 5 kami. Per night namin is parang nasa 3,500. Imagine mo yun, super mura, di ba? Kaya check nyo rin sa Airbnb. Tapos maganda pa doon, pwede kayong magluto, maglaba. Bibili na lang kayo ng sabon. Kaya okay din mag-Airbnb. Kung saan kayo mas makakamura, doon kayo mag-book. Maganda rin yung location nun kasi nasa Siminding area din. Ito mismo yung video na, ayan, check nyo na lang yung video na yan, tapos message nyo yung host or mag-book kayo sa Airbnb. Anyways, proceed tayo sa transportation naman. For transportation, ang ginamit ko dito is all throughout Easy Card lang po. Yung Easy Card yun yung parang transportation na card nila or beep card nila. Binook ko lang yon sa Klook, tapos inavail ko na siya nung pagdating natin sa arrival ng Taiwan International Airport nung dumating tayo dito sa may Taipei. Tapos nasa 168 pesos lang yun sa Klook, and nag-avail na rin ako ng 200 NTD na yung load niya para pag in-avail ko siya, may load na, di ba? So, ang nagastos ko doon ay, magkano ba yun? 168 plus 360. That is 528. Bali, Easy Card with load na po yun na 200 NTD. Bali, diretso na ako sa may train station, tapos tinap ko na from Taiwan International Airport papunta dito sa main city, dun sa may hotel ko sa may Sanchong. Tapos, ang price range ng MRT nila, like MRT and bus, is nasa 15 NTD. Siguro mga nasa 25 pesos. Parang mga ganun lang yung price range. Siyempre, pag mas malayo, mas mahal. Pero parang minimum nila yun yung 15 NTD. Tapos, for food naman, syempre nandiyan ang street food, night market meals, cafe, breakfast, restaurant, dinners, or mga drinks natin dito sa Taipei. Siguro per meal, mag-peg na lang kayo ng mga siguro 300 pesos hanggang 500 pesos. Kapag heavy meal, ganyan, siguro mga meron ako nakikita yung kinainan ko kanina nasa 120 NTD lang. So magkano ba yun? 200 pesos. Meron na siyang rice, meron na siyang chicken, meron na rin siyang gulay, ganyan. So depende talaga, para siyang karinderya lang style kasi yun, kaya mas mura. Pero pagkakain kayo sa medyo, like syempre yung mga nasa Siminding area, ganyan, medyo mas mahal talaga doon. Siguro mga 400 pesos per meal. So I suggest sa inyo kapag pag-isahin nyo na lang yung breakfast tsaka lunch nyo, tapos mag-heavy meal na kayo para mas makatipid kayo. Ganun yung usual na ginagawa ko. Basta pag umaga or tanghali, nag-heavy meal ako para ready na ako hanggang hindi na ako magutom or di na ako magme-merienda. Tapos dinner na lang ako kakain, mas makakatipid kayo. So peg kayo ng siguro, magkano ba? 1,000 per day?
yan, kasama na yung night market dyan, tsaka may drinks na rin kayo, mga ganon. Pero syempre kung mas marami kayo, order kayo ng good for sharing. Madalas naman dito, yung food nila is good for sharing and malalaki yung serving. Kaya okay din. So next, attractions and tours naman tayo. So this time kasi medyo chill lang yung itinerary ko. Kaya konti lang yung mga mai-share ko sa inyong attractions and tours. Pero ang mga best na na-try ko na dito is yung day tour ng Jufen, Yelyu, Jeju Park, Shifen, yan. Day trip yan. Magkakasama yan usually. Pwede nyo yan i-book sa Klook or sa Agoda and use my codes na lang para mas maka-discount kayo. Tapos other things na pwede nyo puntahan is yung Maokong Gondola. Kasabay niyan is yung Taipei 101. Ay, hindi. Taipei Zoo. Ayan. Tapos, ang nagawa ko lang pala dito is yung nag-Taipei 101 tayo, pero sa labas lang. Pero kung gusto nyo pumasok sa observatory deck, pwede rin naman. Tapos, book nyo na lang yung ticket nyo sa Klook and use my code WonderJClook for up to 5% discount. So, lahat mabubook nyo na sa Klook talaga eh. Meron din sila ditong Taipei City Tour. Like, kasama dyan yung Chiang Kai-shek. Kasi mga nagawa ko na to dati. Ano pa ba, yung Sun Yat-sen na Memorial Park, mga ganyan. So, pwede nyo i-book na yung kung tamad na kayong yung parang kayo yung magda-navigate, ganyan. Pero alam nyo, sa experience ko, sa third time ko na dito sa Taiwan, almost lahat ng mga puntahan dito is kayang i-DIY. Pero mag-start na lang kayo ng mas maaga para mas makarating kayo ng maaga tapos ma-enjoy nyo yung araw nyo. Tapos, accessible naman siya sa gamit ang train nila or yung bus nila. Kasi maganda yung transportation dito sa may Taiwan. Talagang madali lang siya. Google Maps lang, tapos ipin nyo lang yung location. Tapos yun, makikita nyo na kung saan kayo pupunta, ganyan. Kaya, sobrang convenient mag-DIY dito sa may Taipei, Taiwan. So, pati nung nag-Kaohsiung kami dati, ang convenient talaga. Pati nag-HSR kami or yung tinatawag nilang high-speed rail. Nabook lang namin yung ticket namin sa Klook, sinet lang namin yung time namin, tapos kinuha yung ticket, tapos sumakay na kami. Ganun lang, kabilis talaga, sobrang bilis talaga. Nasa 400 kilometers per hour. Imagine mo yun, ganun kabilis yung HSR nila. So, ang another na tour na nabook ko pa is yung actually DIY na to. Pumunta tayo ng Ulay nung isang araw. So mga 1.5 hour yun dito sa may Taipei. Sa may location natin ngayon dito sa may Taipei main station. So madali lang siyang puntahan. Tapos ang ganda pa, yun, isingit nyo yun sa itinerary nyo. Or watch nyo tong vlog na to. Yung vlog na Ulay adventure natin or experience natin dito sa may Taipei, Taiwan. Para kung gusto nyo isama sa itinerary nyo. Pero DIY pwede yan. Pero unfortunately, yung Alishan hindi natin na-i-push kasi plano ko yung this trip sana. Kaso hindi ko na-i-push dahil nung ibubuk ko na siya, nung magdi-DIY na sana ako ngayon, umaambot naman. Kaya parang sabi ko baka hindi worth it na puntahan. So siguro some other time na lang. Anyways, kapag magbubuk kayo ng attractions or tours, pwede na yan sa Klook. And use my code WonderJClook for up to 5% discount. Pag sa Agoda naman na activities or tours, meron din po tayong discount code. That is Agoda WonderJ for 5% discount. Sayang din kasi matitipid nyo pang shopping, pang kain nyo na lang dito sa Taipei. Next natin, internet. For internet naman, ang nagastos ko, eSIM po yung in-avail ko sa Klook. 406 pesos for 5 days na yon and unlimited data na yon. So far naman yung na-avail ko sa Klook, ito mismo yon. Ayan, ito dito ko ilalagay. Wala naman, di naman ako nagko-problema sa internet. Sobrang bilis and pwede mo pa siyang i-hotspot. So, pwede rin kayo mag-packet wifi based dun sa sinabi ko nga sa inyo dun sa pinaka-first vlog. Pag marami kayo, pwede yan kasi 5 devices na yung makaka-connect. So, book nyo na sa Klook po and use my code na lang po for discount. Anyways, next natin, mga shopping, pasalubong. So, ito depende na kasi sa inyo eh. Hindi na ito nakadepende sa akin. So, depende kung mag-shopping kayo sa Gloria's Outlets or pwede kayong mag-shopping sa Ximending or pasalubong sa Carrefour. Yung Carrefour, yun yung local market nila dito sa may Taiwan. So, check nyo na lang yung playlist ko sa Taiwan noong nag-travel kami dito ng family ko kasi ang dami rin naming nagawa na first time naming nagawa dito sa may Taipei. Marami ding mga travel tips dyan. Check nyo na lang yung playlist, Taiwan 2024 yata kami pumunta dito. So, sabi ko nga, shopping and pasalubong, depende po yan sa inyo kung bibili po kayo. So, dyan yung souvenirs, snacks, cosmetics, skincare. So, depende po yan sa inyo.
And other expenses, nandito, travel insurance. Yung travel insurance na inavail ko po is nabook ko sa Klook. Yung pangalan niya is Travel Joy. So, book nyo na lang sa Klook yan for peace of mind nyo or security. Hindi siya required, pero I highly suggest para mas, alam nyo yun, kampante kayo na kung anong mangyari sa travel nyo, hindi nyo rin naman kasi alam kung kailan magkaka-aksidente, mga ganyan sa travel nyo. So, mag-avail na lang po kayo ng travel insurance. Next, yan, meron tayo ditong laundry or easy card deposit. Ito yung mga other expenses na pwede nyo magastos sa trip ninyo. So, ayan, medyo makababa na yung natin, yung naging checklist natin. Pero at least nag-idea kayo ng checklist ng mga expenses dito sa may Taipei, Taiwan. So, i-total nyo na lang yan kasi depende yan kung ilang days kayo, ilang araw kayo mag-stay dito or lilipat-lipat pa ba kayo. Depende talaga kung mapapagastos talaga rin kayo kung lilipat-lipat, di ba? Like, kunwari, magta-Taipei kayo, magta-Taichung pa kayo, tapos magka-Kaohsiung kayo. Ibig sabihin, mas mapapalaki po yung gastos nyo. Ano pa ba? Tips na lang para mas makatipid. Siyempre, mag-check kayo ng around the area. Kunwari, pagdating nyo sa area, dito kung saan kayo nag-i-stay, ikot-ikot lang kayo, tingin-tingin kayo kung saan may mga kainan dito, ganyan. Tapos check nyo muna kung, mas mura dito, no? Parang dito, pwede tayong kumain dito, parang ganon. Or dito, pwede tayong skip natin to kasi ang mahal, ganyan. Tapos, before pa kayo pumunta dito sa Taipei, Taiwan, mag-search na kayo ng mga gusto nyong kainan, mga ganyan, para mas makasave din kayo ng time, ganyan, para mas ma-explore nyo pa yung mga gusto nyo pang explore. Tapos, nakadepende kasi talaga yan sa inyo kung mas chill ba na itinerary yung gusto nyo, or mas may pagodan, or mas gusto nyo na lang mas convenient, or, di ba? Or mas gusto nyo yung DIY talaga, ganyan. Depende talaga sa inyo. Lalo pag solo travel kayo. Ako, na-try ko nang mag-solo travel dito sa Taiwan. Kasama din ang family, na-try ko na. Kaya parang ito, based na to sa personal experiences ko na nag-travel na dito ng third time. Pero hindi naman talaga required na ang gawin nyo dito sa Taiwan ay, alam nyo yun, lahat gagastos. Hindi. Marami naman mga free entrances or mga free na pwedeng gawin dito sa may Taiwan. Kabari, punta kayong Chiang Kai-shek. Yan, libre lang yan. Yung mga parks nila dito, like yung pinuntahan natin, which is yung New Taipei Metropolitan Park. Sobrang libre lang yun. Tapos ang dami nyo nang pwedeng gawin. Parang pwede kayong maglaro, mag-slide doon, mag-picnic, mag-sightseeing, ganyan, mag-biking, mag-jogging, ayan, di ba, mga ganun, libreng bagay lang, or libreng attraction lang, masusulit nyo pa at may enjoy nyo pa. Other things na pwede nyo puntahan, kumari, Taipei 101, tingin lang kayo sa labas, ganun, may mga nag-show doon, parang nagtumutugtog habang tinitignan nyo yung Taipei 101, ganyan, or kumari, lakad-lakad lang sa may, saan pa ba? Sa may Siminding, lakad-lakad lang, or kamari, window shopping, ganun. So, hindi naman talaga required na gumastos ng marami. So, plan out nyo na lang yung inyong travel para mas makatipid kayo, mas makasave kayo ng money, ng time, ng effort nyo, and mas ma-enjoy nyo yung Taiwan trip nyo. So, ayan, medyo, mahaba-haba na to, ka-wonder. So, kung may mga comments, suggestions pa kayo, or mga, alam mo yun, syempre, mas may alam po yung marami dyan. Kamari, may mga budget tips or travel tips po kayo. Just comment down below para malaman din po ng iba nating mga ka-wonder kung ano yung mga mas magandang gawin dito sa Taiwan, mga tips ninyo. Just comment down below, mga ka-wonder. So, ayan, merienda na muna tayo. And plan ko tonight is siguro punta tayo ng Siminding. Ikot-ikot lang tayo doon for our last night. Tapos, kung may mabili pa tayong pasalubong, and mag-i-impake na tayo, and hanggang sa makauwi tayo, or makapunta tayo ng airport tomorrow. Isasama ko naman kayo, mga ka-wonder. Hi, ka-wonder! So, tapos na tayong mag-Starbucks, mag-coffee, and nandito tayo ngayon sa may Peace Park. So, malapit lang to, naalala ko tuloy, nag-reminisce ako ng mga memories natin ng solo travel natin noong 2019. Grabe, dyan, may picture ako dyan eh. Ito, send ko dito, lagay ko dito. And grabe, ang layo na. 2019, November yun eh. Tapos ngayon is December 2025. So that was 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. That was 6 years ago. Grabe. Yung first international solo travel natin dito sa may Taipei, Taiwan. Grabe.
Ay Lord, thank you. Ang dami ko talagang mga na-experience na in that span ng 6 years, nag-pandemic. Ang dami nating na-experience. And andito pa rin yung ating pinuntahan last time. And dito may picture din tayo dyan eh. Ayan o. So naalala ko dati parang yung mga pinupuntahan ko lang, mga free spots, ganyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kinikwento ko sa inyo na pwede naman libre lang. I mean yung puntahan nyo, hindi kayo magagastos. Imagine to, jogging-jogging lang kayo dito, sightseeing. Napakalapak ng park na to. And malapit lang to dun sa may, walking distance lang to sa may Chiang Kai-shek. Grabe, ang ganda oh. Ay, ang dami mga puno. Ito yung maganda kapag sa ibang bansa kayo nag-explore. Which is parang sana sa Pilipinas makagawa sila ng ganitong klase ng park na pwede kayong maglakad-lakad, huminga, makapag-jogging ng maraming mga puno, ganyan. Sana how I wish no sa Philippines makagawa sila ng ganitong napakagandang park na makakatambay tayo and makaka-explore. Ito mismo yung pangalan niya mga ka-wonder ha. Ayan o. It's the 228 Peace Park. Ayan, malapit to sa may Taipei Main Station. Kasi dito ako mismo nag-stay during my first stay dito sa may Taipei noon. Wala lang, naalala ko lang, grabe. That was 6 years ago, mga ka-wonder, grabe. Thank you Lord. Kinalibutan, tumaas yung balahibo ko. Reminiscing yung mga memories na ginawa ko during that time. Na kung saan nag-open sa akin ng maraming mga opportunities na nag-risk tayo na mag-travel ng solo and itry na mag-solo travel ng kahit na wala pang ipon. Pero thank you for that experience talaga. So ngayon punta tayo ng Chiang Kai-shek mga ka-wonder. Hi ka-wonder! Welcome to Chiang Kai-shek here in Taipei, Taiwan. So nasa harap lang tayo para mapicturean lang natin ang mas maayos. And unfortunately medyo umaambon pa rin. 4:30 na ngayon ng hapon. So yesterday ganito rin yung weather eh. Medyo umaambon-ambon talaga. So pero sa na-check ko, today is December 9, 2025 and ayan, medyo umaambon. Pero sa mga susunod na araw na check ko, medyo aaraw. Kaya maganda yung weather kapag pupunta kayo ng mga next week. Anyways, ito third time na natin sa Taiwan and third time na rin natin makikita tong Chiang Kai-shek na to. Grabe oh. Ang Chiang Kai-shek is one of the most famous landmarks dito sa may Taipei, Taiwan. Hindi lang sa Taipei, actually sa buong Taiwan. Kasi yan yung memorial hall nila commemorating yung president nila na si Chiang Kai-shek. So, napakaganda ng ng landmark na to kasi napakalawak niya. Pag sa labas, parang feeling mo maliit lang, no? Pag pumasok ka dyan, ang lawak niyan. Maganda maglakad-lakad dyan and make sure na kapag pumunta kayo dyan, may changing of guard sila every hour. So, try nating pumasok para mas ma-explore pa natin. Pero, na-feature ko na yun sa mga ibang vlogs natin. Pero, kapag pupunta kayo ng Taiwan, kahit na hindi nyo first time, bisitahin nyo pa rin ito. Siguro, kung kamari, umaga kayo pumunta dyan, puntahan nyo ng gabi kasi open naman yan. 24 hours, pwede kayong makapunta. Ang ganda rin yan ng vibe nito kapag gabi na. Kasi may mga pailaw sila. So, tara, punta natin sa banda doon sa harapan at makaakyat tayo doon sa mismong memorial hall nila. And take note, libre lang po pumasok dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ka-wonder, sa harapan pala ng Chiang Kai-shek, nandito yung National Central Library. Actually, ngayon ko lang ito nalaman na harapan pala. So, pwede kayo dyan pumasok. I think libre lang naman dyan. May nakikita ko doon mga nag-aaral. So, kapag naghahanap kayo ng sa may tambayan, ganyan, or napagod kayong pumunta sa Chiang Kai-shek, punta kayo dyan sa National Library or gusto nyong magbasa-basa lang, pwede kayong pumunta dyan. So, tawid na muna tayo mga ka-wonder para makapunta na mismo tayo sa may Chiang Kai-shek. Yan na ka-wonder, nasa harapan na tayo. Grabe, ang ganda talaga ng Chiang Kai-shek. And ang ganda na, ayan na, nagbo-blue sky na, kaya perfect na yung dating natin. Wow, napakalawak no, ka-wonder. And nasa harap na tayo ng Chiang Kai-shek Memorial Park.
or Memorial Hall, and kakatapos lang nung changing of guards nila. So every hour kasi meron changing of guards talaga dito na nangyayari. So pag nandito kayo, syempre panoodin nyo na rin yun kasi sobrang ganda din nung changing of guard ceremony nila dito. So anyways, bigyan ko lang kayo ng trivia. So alam nyo ba na yung stairs dyan paakyat is 89 steps. So na-research ko, 89 steps daw siya dahil namatay daw si Chiang Kai-shek noong 89 years old daw siya. So pwede kayong umakyat hanggang dun sa taas, libre lang naman, and dito sa may gilid, or pwede rin naman may hagdan din dyan pag nakaakyat kayo dyan, or dito sa gilid pwede kayong mag-entrance dyan. Meron silang may more, parang museum dyan sa loob, and libre lang din yun, so pwede kayong umikot-ikot. Lalo kapag umuulan, kamare, nandito kayo sa Chiang Kai-shek na taon na umuulan, pwede kayong pumasok sa loob, tapos mag-ikot-ikot na lang kayo dyan. Ang ganda din. And another thing na pwede nyong gawin is, ayan o, may park dito na malawak. So doon tayo galing sa ano na yon, yung parang gate nila na yon. So pwede rin kayong ayan, dumaan dito, magpa-picture. Ang ganda rin kasi niya. Lalo na kapag maganda yung sikat ng araw. Time check tayo, it's 5 p.m. So maaga lumubog yung araw ngayon. Lalo na kapag bare months kasi maaga talaga. So isama nyo tong Chiang Kai-shek sa inyong itinerary mga ka-wonder. Ang gandang puntahan. Hi, wonder! So, andito na tayo sa may Taiwan International Airport, and the next day na ito, di na ako nakapag-update last night. So, nag-enjoy na lang ako, naglakad-lakad, nag-sightseeing, ano pa pang ginawa ko, nag-food trip, pero hindi ko na kayo naisama kasi gusto ko na lang din parang, alam mo yun, parang magdiwaliw-liwaliw nang hindi nagva-vlog. So anyways, so nakatulog naman tayo ng maayos kanina. Tapos, ayun, nag-check out tayo ng maaga kasi ang flight natin today is 10 a.m. and time check tayo, it's 9 a.m. So mamaya-maya magbo-boarding na. Actually 10:20 yung flight, tas 9:35 yung boarding. Anyways, ang ginawa ko kanina pagising ko ng umaga, umalis ako ng accommodation natin ng 6 a.m. Tapos, since nasa Taipei main station lang malapit yung accommodation natin, mga 5 minutes walk lang. Aga, diba? So, nakatch ko yung pinakaunang express train from Taipei main station papunta dito sa may Taiwan International Airport Terminal 1. So, ang bilis lang, I wonder. So, umalis ako ng bahay ng alas 6, nung accommodation natin ng alas 6, tapos naglakad ako ng 5 minutes, tapos pagsakay ko 6:15 na abutan ko yon, di pa nga siya maalis eh. Tapos after nun, umalis talaga siya ng 6:15. Ang entrance nyo is sa may exit station 1, yun yung ipin nyo na lang, basta ang ipin nyo kaya maganda yun yung location ng accommodation natin kasi ang lapit lang talaga doon sa Taipei main station. Good decision na lumipat talaga tayo doon malapit sa Taipei main station kasi hindi na talaga ako na-hassle papunta dito sa airport. So pagdating dito sa airport, mga 36 minutes lang pala yung biyahe. Pag express train kasi mga ganun lang talaga, ang bilis talaga niya. Express train parang 3 stops lang siya versus yung commuter train, yung kulay blue. Yung commuter train kulay blue, kapag express train kulay purple. Pag yung commuter train ang sinakyan nyo, mga 1 hour yung biyahe nyo. So almost makakalahati din siya yung magiging biyahe nyo. So pagdating dito sa airport, ayan, nag-tax refund tayo. Yung tax refund nila madali na ngayon. Hindi na kayo pupunta sa parang nila, yung parang may booth sila dati. Ngayon meron na yung na siya, parang meron na siyang screen, tapos ikaw na yung i-input ng mga details nyo, tapos i-scan nyo na lang din. Make sure na dala nyo yung passport nyo, syempre babiyahe kayo eh. Tapos nyo na lang din, pipili kayo kung cash or card yung re-refundan. Sobrang bilis lang talaga. Tapos after nun, nag-check-in na tayo. Medyo maaga tayong dumating, kaya ayun, pila tayo sa check-in. So make sure na mag-online check-in na lang kayo, tsaka mag-print ng bag tag para mas mabilis na rin yung maging process nung check-in. Tapos make sure pala pag may check-in kayo na bagahe, make sure na hintayin nyo muna na makapass siya dun sa x-ray
para ma-sure nyo na makakarating siya. Kasi kapag hindi siya pasado doon sa x-ray or may mga bawal kayong inalagay sa bagahe nyo, mapupunta siya doon sa may iwan siya doon. Tapos tatanggalin nyo siya, tapos ibabalik nyo lang. Parang ganun lang yung process niya. And after nun is bag inspection na. Tapos immigration. Sa immigration nila dito, mabilis lang, passport tsaka boarding pass lang. Tapos e-gate na nga wala nang IO talaga. So in-scan lang yung passport. Tapos yun na. Tapos na. Tapos dito pala sa loob, para magka-idea na lang din kayo. Ang dami pang pwedeng bilihan ng mga pasalubong, duty free, ganyan. Tapos mga luxury brands ang dami. Tapos may mga kainan naman, pero syempre expect nyo na medyo nasa pricier side. Sa mga ang kinain kong beef noodle soup nasa 300 NTD na yata yun. Pero may drink naman na yun. So, tsaka big serving na siya. So, pag madami kayo, pwede na kayong good for sharing. Okay, so bago pala kayo lumapag ng bansa natin sa Philippines, make sure na may e-travel na kayo. 72 hours before your flight is pwede nyo na po yan i-gawin. So, para hindi na kayo ma-hassle, gawin nyo na po night before kayo magfa-fly para meron na kayo at hindi na kayo gagawa paglapag pa lang dun sa Philippines. So, waiting na lang tayo ng boarding natin. So, matatapos na naman ang series natin sa Taiwan, mga ka-wonder. So, kung umabot ka man sa video na ito, thank you po sa panonood and hopefully kayo na rin yung next na maka-travel. I'm manifesting it for you, mga ka-wonder. And patapos na yung taon. So, gusto ko lang ding mag-thank you po sa inyo sa lahat-lahat po ng support nyo and also sa laging panunood ng mga vlogs natin and pag-support sa mga videos natin. So, hoping na next year makasama ko kayo or ma-meet ko man lang kayo sa ibang mga biyahe or sa daan, ganyan. Approach na lang po ako kung makita nyo ako or kung alam mo yun, tapos kwentuhan tayo. So, maraming salamat mga ka-wonder and hindi pa po ito yung pinakalas na series natin for this year kasi may travel pa tayo with my family. So, sobrang excited ako sa next series natin. Pero local lang po yun. Pero sobrang exciting kasi kasama natin yung family natin this time. Sila mama, sila papa, and yung mga sisters ko. So, this is Wonder J. I-like mo na lang tong video na to. Pag may comment, suggestions po kayo, just comment down below. Bye-bye mga Wonder! See you Philippines!